Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad na Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Iwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-22 linggo ng karaniwang panahon at unang araw, unang gabi ng ating pong pagnonobena para sa karangalan ng ating patron. Ang patron ng distrito, si San Nicolas. At ngayong gabi po, kapiling natin sa pagdiriwang nito ang mga barangay 268, barangay 269 at barangay 270, at ganun din ang barangay 271. Mamaya ko na lang po banggitin yung mga pangalan po ng mga barangay chairman. At mahalaga po na mapaalalahanan din natin, kanina pinagmamasdan ko po itong paligid ng Divisoria. Dito po lahat ng kailangan mo, dito mabibilihan. Sa pinakamurang halaga. Tama po, no? Mapaprutas, gulay. Ngayon, may mga nagtitinda na ng mga Christmas decors dahil beer na tayo ngayon. So, ang daming nagpupunta dito sa Divisoria. No, ito yung pinaka parang sentro ng Manila na bilihan ng mga murang bilihin. Pero minsan naiisip ko, bakit maraming mahirap dito? Ano? Naiisip niyo po ba, bakit maraming mahirap dito sa lugar kung saan pinupuntahan ng mga tao para mamili? Hindi ba kumikita ang mga tao dito? Minsan pag tinitingnan ko, yung mga kargador, yung mga nagbubuhat, bakit sila mahirap? Kung tutuusin, dapat asenso, di ba? Dapat umaasenso, umaangat ang buhay. Nasaan ba talaga ang problema? Yan. Maganda. Di ko alam kung pinagninilayan niyo ba, naiisip niyo ba minsan
No? Maraming kahit nga yung mga tricycle driver, sa dami ng tao, hindi ka mauubusan ng pasahero. Pero bakit mahirap pa rin ang buhay? Bakit yung katayuan natin, estado natin, laging nandoon sa mahirap lang kami? Kahit nga mga itsura natin, parang mahirap pa rin. Siguro maganda na mapagnilayan natin itong pinapaalala sa atin ni Jesus ngayong araw na ito. No? Dahil sabi nga po, na sa puso ng tao nagmumula ang lahat ng ikasasama ng tao. Sa puso ng tao nagmumula, no, ang mga masasamang isiping nag-uudyok sa kanya na gumawa ng masama, katulad ng pakikiapid, pagnanakaw, pangangalunya, pag-iimbot. May sinabing pag-iimbot, yung hinahangad mo yung pag-aari ng iba. Hinahangad mo kung ano yung mayroon ng iba. Yung mga kabuktutan ng pag-iisip. Andiyan din yung pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri. So, nagiging mahirap ang buhay natin kapag ganito yung nagiging daloy ng ating buhay. Kasi kung sabi sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, kung gusto nyo maging matiwasay ang buhay, sundin nyo ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, huwag itong gagawin. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid. So, pag tinignan natin ang buhay natin, baka lang po, no, maganda, paanyaya ito na pagnilayan natin ng mabuti kasi kahit magtrabaho tayo Lunes hanggang Linggo, umaga hanggang gabi, minsan di na nga natutulog ang Divisoria, hindi tayo aasenso. Hindi maayos ang buhay natin. Hanggang mananatili na lang tayo na sana yumaman ako. Hanggat hindi tayo nagbabalik doon sa pagsunod, sa kagustuhan ng Diyos, hindi natin mararanasan yun. Baka ikamatay na lang natin na mahirap lang tayo. Baka ikamatay na lang natin yung estado ng buhay natin. Kaya ngayon, pinagdarasal natin, isinasama natin sa misang ito ang lahat ng mga nagtrabaho dito sa Divisoria, ang mga kakilala ninyo dito sa mga barangay na mga namatay. Kasi talagang haharapin natin yung oras na matatapos ang buhay natin sa mundong ito. O pwedeng kumakain ka ngayon, mamaya patay ka na. O pwedeng matutulog ka mamaya, bukas wala ka na. O pwedeng masaya ka bukas, no, sa susunod na araw, wala na. Pero yung tanong natin, paano ba tayo maaalala? At maaalala pa ba tayo ng mga tao, no, ng mga mahal natin, mga itinuturing nating pamahal sa buhay? Kaya si San Nicolas po, kilala po siya sa pagdarasal para sa lahat ng mga kaluluwa na nasa purgatorio. Habang siya ay nabubuhay, kinisikap niyang mag-alay ng panalangin para sa mga kaluluwa ng mga mahal nating sa buhay. Kilala man niya o hindi, ipagdarasal niya ito para nang sa ganon ay mas mapadali yung paglilinis, mas mapadali yung pananatili sa purgatorio at makalipat agad, makapasok na doon sa langit. Pero muli, pagsikapan natin, tayong mga nabubuhay pa, habang buhay pa, suriin natin kung ano ang ating mga ginagawa na mga paglabag o nilalabag ba natin ang mga utos ng Diyos. Kasi kung nilalabag natin ito, alam na natin na hindi tayo makakapasok sa langit. Pero ang malinaw, gusto ng Diyos na makapasok tayo at makabalik sa langit. Amen?